Paano ba natin ma-overcome yung burnout na tinatawag? Yan ang pag-usapan natin dito sa video na to. Pero bago yan, banggitin natin kung ano ba yung definition ng burnout na tinatawag, no? So, karamihan ang nakaka-experience nito is more on adults na. Ito yung definition niya, no? Check lang natin. According mismo sa Google at saka sa chat GPT na tinatawag. Okay, check lang natin. Burnout is a state of chronic physical, emotional, and mental exhaustion caused by prolonged stress. Most often related to work, related to school, or long-term responsibilities. It is commonly characterized by number 1, extreme tiredness or lack of energy. Number 2, emotional detachment. Number 3, reduced performance or motivation. Yung pakiramdam na ineffective or unproductive na tinatawag. In simple terms, burnout happens when stress doesn't stop and your body and mind can no longer keep up. Yan yung definition ng burnout. Ngayon, paano natin i-overcome yung burnout? I-share ko lang yung based on my experience. Kasi ako po ay full-time employee and I am also a ginagawa rin natin yung negosyo. So pinagsasabay natin siya at umaabot talaga ako sa punto na nagba-burnout ako. Ngayon, para ma-overcome ko yung burnout na yon, ang iniisip ko ganito. Kung titigil ako ngayon, mababaliwala lang yung pinaghirapan ko. Mababaliwala lang yung sinimulan ko. Pero kung itutuloy ko siya, malaking possibility pa rin na makuha ko pa rin yung resulta na matagal ko nang pinagtatrabahuhan. Ito pa isa. Para ma-overcome mo rin yung burnout, etong isipin mo. Marami kasi sa atin na tao, kapag nahihirapan na, sumusuko na, tumitigil na. Pero what if ikaw mismo, hindi ka tumigil? Yung mga taong nakapalibot sa'yo, tumigil na pero ikaw tuloy-tuloy ka pa rin. Sa tingin mo, sino mayroong progress at sino yung wala? Make sense? Tama ba? So, yun siguro yung natin, isipin natin. Yun dapat yung ating maging mentality. Na yung iba, nag-give up na, nag-quit na, pero ikaw tuloy-tuloy ka pa rin. Tandaan nyo guys, yung kahit maliit na hakbang, small progress is still a progress. Diba? But when you give up, tapos na usapan. So, mas maganda talaga na magtuloy-tuloy ka lang talaga dun sa ginagawa mo at maging consistent ka. Meron din, kaya nabe-burnout is, alam mo yon yung ginawa mo naman lahat, nagsakripisyo ka na, pero wala ka pa ring nakukuhang resulta na dapat makuha mo na. Doon talaga umaabot yung burnout. Ngayon, ang gawin natin, kung ganun yung magiging senaryo, is mag-reflect tayo. At isipin din natin yung, ano ba yung mga ginagawa ko na tingin ko hindi nakakapagbigay sa akin ng resulta. Pumunta ka sa isang kwarto, isipin mo, yung tahimik na lugar, isipin mo, ano ba yung mga nagagawa ko na hindi nakakapag-produce ng resulta. Maybe, kailangan mo din pag-isipan yon and i-correct din kung ano man yung dapat nating gawin para magkaroon ka ng resulta at hindi ka umabot sa burnout. Diba? So, yun lang naman ang gusto kong i-share dito sa video na to and I hope na makatulong sa'yo to. Kaya ako to ginawa tong video na to kahit mabilisan lang. Is, alam ko kasi marami sa atin talaga na burnout at isa na rin ako doon. Kaya ito binabahagi ko sa inyo na baka makatulong na pwedeng yun yung maging panghawakan nyo. Kasi
tingnan mo din yung tingnan mo din yung yung epekto in the process, di ba? Kung gagawin ko to at hindi ako hihinto, ano yung resulta na naghihintay sa akin? Pero kung mag-give up ako ngayon, ano yung magiging consequence? So dapat yun yung magiging mentality natin when we feel the burnout or na-exhaust ka or napanghihina ka na ng loob. So, yun lang. Yun lang naman ang gusto kong i-share dito sa video na to, and I hope makatulong sa'yo to. Alright? So, God bless po sa ating lahat.